Magandang araw sa lahat. Ang niluto ko ngayon ay pork kalabasa kare-kare. Hindi ito yung usual na pagluluto ng kare-kare at saka ito yung first time kong gumawa ng ganitong kare-kare. Tara, ihanda na natin ang mga gagamitin. Bali gumamit ako dito ng pork kasim, bugas bigas, bawang sibuyas, kalabasa, tomato paste, pechay Tagalog, homemade unsalted peanut butter, crunchy and sweet peanut butter, eggplant, bok choy, pechay bagyo, salt, black peppercorn, at saka rice flour slurry. Bale, yung una kong ginawa, pinakuluan ko muna sa konting tubig yung ating pork kasim na may black peppercorn hanggang sa matuyo siya. Saka ko nilagay yung panggisa natin na bawang, sibuyas, at hinulog ko na rin yung kalabasa para mabilis ko siyang mapapalambot at madudurog ko pa. Tapos naglagay ako ng isang 1 teaspoon ng asin. Tapos yan, yung parte na medyo natuyo na yung ating kasim, nilagyan ko na yung peanut butter. Inuna ko yung unsalted na homemade peanut butter. Tapos naglagay na rin ako ng tomato paste. Yan. Lahat konting-konti lang kasi wala akong atsuete kaya tomato paste ang ginamit ko. Pero hindi naman siya maasim. And then naglagay din tayo ng crunchy and sweet peanut butter. Konti-konti lang. Para hindi naman ma-overpower na puro mani lang yung nilagay natin. Yan. Tapos minix ko lang maigi muna. Kailangan kasi ginigisa yung tomato paste. Nung medyo damula-mula na yan, nilagay ko na yung ating hugas bigas. Isa rin yan para sa makadagdag sa pagpapalapot ng ating kare-kare sauce. Bali malambot na dyan yung aking pork kasim kasi nga napakuluan ko na yan ng bahagya. Kumbaga konting tubig lang nilagay ko para mapalambot. Tapos pinirito ko na yung mga gulay. Sinimulan ko sa eggplant para maganda lang yung kulay at saka hindi siya yung parang ma-overcook kasi ipapatong lang natin yan sa ating kare-kare. Yan. Magkaroon lang yan ng kulay. Yan. Tapos check ko rin yung ating kare-kare sauce or ang ating pinaka-kare-kare kasi kailangan natin mapalambot at madurog yung kalabasa. Ayan, siniset aside ko na yung ating piniritong eggplant. Ang next kong pinirito ay yung ating bok choy. Bali sa konting oil lang yan para lang magkakulay at medyo mag-wilt or magkonting luto yung ating gulay. Yan. Tapos hanguin natin, set aside. Isa-isa ko na siyang niluluto for ilang minutes lang sa konting oil. Walang timpla yan kasi yung ating pinaka ilulubog naman natin yan sa kare-kare natin na ginawa na sauce. Tapos sunod ko yung pechay Tagalog. Yan. Tapos unti-unti ko nang dudurugin dyan yung ating kalabasa para lumapot na. Hindi pa siya masyadong mukhang kare-kare sauce dyan. Kasi kailangan durog talaga yan para lumapot. Tapos nakatulong din yung ating hugas bigas para pampalapot. Yan. Tapos templado na yan kasi para may lasa na. Hindi kasi kami gumagamit ng bagoong dahil bawal sa amin. Kaya ganyan lang ang aking may timpla na lahat. Pero ayan, tapos ito yung gulay natin. Pechay, ready na rin yan. Pinaka-final natin na gulay dyan na next nating ilalagay dyan yung pechay bagyo na hiniwa-hiwa ko. Yan, set aside ko muna itong pechay Tagalog. Naka-ready na yan. Ganyan karami yung mga gulay. Mas masarap kasi pagka medyo naprito mo. Tsaka tatagal, hindi madaling mapanis. Yan, check natin ulit yung ating sauce. Yan, konting mix pa. Yan, nilagyan ko na ng rice flour slurry
para lumapot. Medyo malapot na yan eh, pero mas lalapot pa yan lalo dahil sa ating rice flour slurry. Tapos, hininaan ko na yung apoy niyan. Yan. Kasi kukunin ko na yung ating mga gulay. I-arrange na natin yan dyan sa ating kare-kare sauce. Bali, timplado na yung aming kare-kare sauce para hindi ka na kailangan gumamit ng bagoong. Pero mas masarap kung may bagoong nga. Kaso dahil marami sa amin ang hindi pwede kumain ng bagoong at may allergy. Kaya ganyan na lang. Ayan, ina-arrange na natin yung gulay for presentation. Inuna ko yung nilagay yung pechay bagyo, tapos bok choy, then pechay Tagalog. Pinagitna ko yung ating eggplant. Marami yung aking pechay bagyo. Kaya yan, magkabilang side meron. Then, eggplant na sa gitna. Yan. Tapos pwede nang kumain dahil luto na yan. Ayan, ang ganda. 'Di ba? Pwede palang gamitin ang kalabasa at tomato paste as part ng kare-kare sauce. Hindi yan yung usual na ginagamit eh. Pero dito sa ginawa ko, okay naman. Hindi siya maasim actually. Kasi konti lang naman dahil tapos may sweet style na peanut butter akong ginamit. Kaya parang nag-balance lang. Yung alat, konting konting asim. Hindi naman, parang ano lang din. At saka yung kulay, na-achieve ko din yung pang kare-kare. Bale yan, yan ang ating kare-kare. Pork kalabasa kare-kare. Tapos ayan, nire-ready ko na yung aming pagkain ni mother. Yan o, nilagay ko na sa isang mangkok. May mga gulay na, may pork asim na rin yan. At tingnan nyo yung sauce. Sakto lang yung lapot. Ayan lang. Thank you for watching. Bye-bye. Creamy and healthy with vegetables.